Napag-uusapan po natin, ang title po niya is Right Direction. Amen? Sabi mo sa katabi mo, Right Direction. Kung asawa mo yung katabi mo, sabi mo, tama pastor, nasa right direction ako. Alright, sabi na text natin, Psalm 25 verse 4 to 5. It says here, show me your ways, Lord, teach me your path. Guide me in truth and teach me. You are my God, you are God, my Savior, and my hope is in you all day long. Makikita mo dito sa psalmist, lagi niya inaasa Panginoon, Lord, show me your way and teach me your path. Napapansin mo ba sa buhay mo, every single day of your life ba nagtatanong ka kay Lord sa mga choices ng life mo? Tingnan mo ang katabi mo, tinatanong mo ba si Lord sa mga choices ng buhay mo? Tinatanong naman po. Pero mag-a-agree ka ba na marami pagkakataon hindi mo tinatanong si Lord? Amen? Pero itong matindi. Pag nagka-problema na, sasabihin mo, Lord, why me? Tama? Lord, bakit ako? So life is a two-way road, be it on a left hand or a right hand. A man will choose his direction as direction brings him to destination. So every Christian must be a good navigator of life. Kung ikaw Kristiyano ka, dapat navigator ka, marunong ka talagang mag-navigate ng buhay mo. Alam mo bakit? Hindi lang basta good, dapat excellent ka. Alam mo bakit? Ang pinag-uusapan natin dito is eternal or eternity. Isang maling desisyon mo lang, baka ipahamak ng pamilya mo yan. O baka yan ang ipunta mo sa impyerno. Your future is at stake. There is no turning back. It's either you are going to hell or you're going to heaven. Kaya mga anak ng Diyos, napaka-importante ng desisyon na ginagawa mo every single day ng buhay mo. The problem is, if you decide ng basta-basta lang, maraming mga misis dito ang mag-a-agree na minsan si mister ay pag nagdesisyon, pabara-bara lang. Tama? Mag-i-amin ba mga misis? Ay wala, talagang mababait ang mga misis dito. Alright? May mga mister minsan pag nag-decide, pabara-bara lang. Tapos si misis, papara-para, Dad, wag. Wag muna, Dad. Tignan muna natin to. Pero sige. Kaya minsan nagkakaroon ng away sa family kasi hindi nag-uusap, hindi nagsisik ng advice, ang nangyayari, nag-aaway sila. Amen? Sabihin mo sa misis mo, kung husband ka, katabi mo siya, sabihin mo, honey, love, patawarin mo ako kung nagbara-bara ako sa desisyon ko, ha? But I love you. Yun ang best choice ko sa life. Minahal kita. Ha? Ba? Iba talagang ng init, no? Nakikinig ba kayo? Amen. Sabi ko nga kanina, sa mundong ito, marami tayong mga choices na ginagawa. And sa buhay natin, we are always facing many crossroads in our path that we need to find the right directions. Kahit sa trabaho mo, minsan mamimili ka kung ano bang trabaho ang pipiliin mo. Tama po ba? Magre-resign ka na ba? Iko-close mo na ba yung company mo? Amen? Minsan, ang bilis lang magdesisyon, lalo na pag nasa hype ka ng emotions mo. Minsan nga, mag-decide ka na lang, ganun-ganun na lang. And then later on, magsisisi ka. Why? Kasi sanay tayo dun eh. Sanay tayo na mag-decide, magmili ng gusto lang natin na ayon sa nararamdaman natin. But most of the time, when we make the choices without God, it's always the wrong choice. Amen. Tingnan mo ang katabi mo. Did you make the right choice today? Oo, kasi nandito ka. Palakpakan mo naman yung katabi mo. Mabuti na lang, nandito ka. Tama yung decision mo. Okay? Sabi ng Matthew chapter 7, verse 13 to 14, the narrow way. Sabi niya, enter by the narrow gate, for wide is the gate
and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go by in it. Because narrow is the gate, difficult is the way that leads to life, and there are few who finds it. Ano ba tong gate na to? Sino ba to? Jesus said, enter by the narrow gate. Sabi mo sa katabi mo, enter by the narrow gate. Ito yung gate na nagli-lead sa eternal life. Sabi ng John chapter 10, verse 9, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Jesus is the gate na dapat nating pasukan. Sabi mo sa katabi mo, Jesus is the gate we must enter. Sabi naman ng John chapter 14 verse 6, sabi niya, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung makikita po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus, Jesus Himself go through the narrow path para lang maligtas ka. Alam nyo, pwede namang hindi mamatay si Jesus sa cross para maligtas ka eh. Pero kailangan gawin yon kasi walang pwedeng ipagpalit o ang pangbayad sa kasalanang nagawa natin. Kahit si Jesus, napansin mo, the time that He was nasa Gethsemane siya, kahit siya mismo, umiyak ang Panginoon doon at ang sabi niya, Father, take this cup away from me. Tama? Bumalik siya ilang beses. Dati nga, pag sinabi niya, Father, gawin mo to. Father, talagang pag sabi ni Jesus, Father, may answer agad. Tama po ba? Pero this time, ikaw na ang nakataya. Ang buhay mo na ang nakataya. Ang kaligtasan mo na ang nakataya. Sabi ni Lord Jesus, sabi niya, Lord, wala na ba ibang way? Please, take this cup away from me. But not my will, but your will be done. Isisingit ko lang ito. Alam niyo po ba, the greatest temptation sa buhay ng isang Kristiyano is when you have a valid reason not to serve Jesus today. When you have the valid reason na hindi ka maglingkod sa Panginoon. When you have the valid reason na hindi ka mag-church. Pastor, kulang ang pera, kailangan mag-overtime. That's a valid reason. Wala kang pera eh. Pero is it really the valid reason or an excuse? I tell you the truth. Jesus has the valid reason to say, Lord, Father, I will not die for these people. He has the valid reason. Bakit? Did Jesus commit any sin? No. Did He offend the Father? No. If Jesus decided not to die for our sin, He will not be guilty. He is still God. Do you understand my point right now? Naintindihan mo ba ibig sabihin? Jesus has the valid reason. Pero dahil mahal ka niya, mahal niya tayo lahat. Sabi niya, not my will, but yours be done. Kailan mo pinaglaban ng Panginoon sa buhay mo? When did you make the right decision to follow Jesus kahit may valid reason na hindi ka gumawa ng kalooban niya? Did you? Ikaw po makakasagot niyan. Kaya every time magpaalam ka not to do the will of God or not to do the ministry, mag-isip-isip ka. Si Jesus has the valid reason. Pero ginawa pa rin niya. Again, remember this. Your greatest temptation is what? Is when you have the valid reason not to do it. But every time you make the right decision, choice in life, gino-glorify mo ang Panginoon sa buhay mo. Palakpakan mo ang Diyos. So, Jesus is our right direction towards everlasting life. Amen. Wala nang iba pa. Si Jesus lamang. Malayo man ang narating
malayo ang mararating ng taong alam ang daan ay makipot para makapasok sa langit. Malayo ang mararating mo, mga anak ng Diyos. Sa pagtahak or as we journey the narrow path, there is difficulties. Sa pagpasok mo pa lang sa narrow gate, marami ka ng challenges. Marami ka ng trials. Minsan na-frustrate ka. Amen? Sino dito na nag-serve siya kay Lord, talaga namang lahat is happy-happy? Amen? Sino dito may mga challenges? Sino dito may mga trials? Sino dito may mga temptations? Sino dito nakakaramdam ng frustrations? Amen? Alam mo, sabi ng Panginoon sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things. Everybody say, I have told you these things so that in me you may have peace. Sabi mo sa katabi mo, have peace. Sabi ni Lord, in this world you will have trouble. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, pag ikaw may trouble, normal kang nilalang. Sabi sa katabi mo, may trouble ka ba? You are normal. You are normal. It's okay. Okay lang yan. Okay lang yan. Come on, baka naaantok na yan kasi mainit eh. Normal lang yan. Si Lord mismo nagsabi, sa mundong ito, there is trouble. Okay? But take heart. Wow. Sabi ni Lord, but take heart. Sabi niya, I have overcome the world. And this is the truth. Jesus had overcome the world. He overcome the world for us. Amen? Sabi ng 1 John chapter 5 verse 4 to 5, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who it is that overcome the world? Only the one who believed that Jesus is the Son of God. Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos, palakpakan mo. Okay? Bakit palakpakan mo? Kasi nag-overcome niya ng mundo. Amen? Ikaw ba may Jesus? Amen? Ibig sabihin, you can always overcome because you believe that Jesus is the Son of God. Amen? So, your faith overcomes the world. Okay? Dahil ikaw ay nininiwala na ang ating Panginoong Hesus ay He is the Son of God. So sabi nga ating kanina, Jesus is our only way to heaven. Jesus had already endured the difficulties para lang tayo maligtas. Katulad na sinabi ko. He died for you and gave Himself for your sake para hindi ka na mahirapan sa iyong kaligtasan. Para ikaw maligtas, hindi mo na kailangan gumawa ng maraming bagay para maligtas ka. Kailangan mo lang tanggapin si Kristo sa buhay mo. Yun lang. Hindi mo na kailangan ipako o maglakad ng malayo para lang maligtas ka. No. Amen? Ganun ka kamahal ng Panginoon. But I'm telling you, my dear brother and sister, no, that the process is not easy. Pero, pag yan ay na-overcome mo, malayo ang mararating mo. The problem with us Christian, minsan, napapansin ko sa ating mga Kristiyano, we know that we are the children of God. Alam natin na overcomer tayo. Pero bakit dumarating pa rin ang panahon sa atin na parang nangihina tayo, na-frustrate tayo? Alam mo bakit? Kasi hindi ka conscious that you are really a child of God. Minsan, you are trying to live by yourself according to your experience, according to your knowledge. But life, it's not like that. Pag Kristiyano ka, sabi ng Panginoon, it's no longer you live, but Christ is living inside of you. Sabi kanina, pag naniwala ka kay Kristo, you are the overcomer. So ibig sabihin, ano man yang nasa harapan mo, anong kalaki man yang bundok na yan, you can always overcome. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes, there are mountains we are facing in life. Minsan, malalaki na mountain pa.
Pero nakasulat sa Bible, ang sabi ng Bible, if you have a faith as small as a mustard seed, you can command, you can say to this mountain, go and be removed. It will be removed because of your faith. Bakit ka nanghihinaan ng loob, anak ng Diyos? Why? Because you are not conscious that you are a child of God. Sabi mo sa katabi mo, conscious ka ba na anak ka ng Diyos? Sino dito nakakita ng hose? Nag-hose. Ano bang hose? Tubo. Tubo ano ba? Alam mo yung hose na ginagamit pang car wash? Or any hose, di ba? Ano ba sa Tagalog yung hose? Hose. Ano sa Tagalog yung hose? Hose. My goodness. Amen? So alam natin yon. Napapansin mo ba na ang hose is, the narrower the nozzle, the farther the water it will reach. Tama po ba? Habang lumiliit yung nozzle niya, yung dulo niya, lumalayo yung dating ng water. Tama? Sino dito sa inyo nag-enjoy ng bidet? Minsan, wala kang magawa, nagaganong-ganong ka, no? Amen? Minsan matagal sa toilet, pagpasok mo ng toilet, bakit basa na to lahat? Ginaglaro no? So, pag may pressure, malayo ang mararating ng tubig. Tama po ba? So, ang point is, yung velocity ng water, which is yung buhay natin, no? Pareho lang naman Kasi isa lang naman yung tubo. Tama? Yung pressure nun, iisa lang naman. Pero habang lumiliit yung daanan niya, mas tumitindi yung pressure at mas lumalayo yung nararating. Amen po ba? Ganun po yun tayo. Habang lumiliit yung daanan natin, mas malayo nararating natin. Amen po ba? Chill-chill, yung mga tao na chill-chill lang sa buhay, it is mostly for the perishing because they relax even on perilous time. Even on the danger time ng buhay nila, pa-chill-chill lang sila. Delikado po ito. Amen? Alam mo po, yung mga taong the people who walk in the wide gate and the broad way are the people who do not have Jesus in their lives. Napapansin mo mga tao walang Panginoon, relasyon sa ating Panginoon, que sera, whatever will be. Amen? Do you agree with me? No? The people who lives na walang Panginoong Jesus, they are the people who live on the survival mode. Bahala na. Kung ano man nangyari, kapit sa patalim, lahat na lang, puro compromise. Why? Because yan kasi ang standard ng mundo. Do you agree with me? Sa mundong ito, it's my life. Amen? People are hopeless. People are frustrated. At kahit anong gawin nila, they are slave to sin. Why? Kasi everybody is slave to sin. They are walking on the highway. Napapansin mo ba na ang mga taong naglalakad sa wide gate or sabihin natin sa malaking gate as sa Broadway, sa malaking daanan, ito yung mga taong they have no rules. They don't like rules. Amen? It's a place where it's a place where everyone can do whatever they want. Tingnan mo katabi mo, parang ikaw yun dati, no? Tama? Tapos ang theme song ng buhay mo, alam mo kung ano? It's my life. Bon Jovi ka. Tapos sabi mo, it's my life. Now or never. I'm gonna live forever. Tama? I just want to live while I'm alive. It's my life. Ganyan ang theme song mo dati. Hindi ka pa nakontento sa isa, may pangalawang chorus ka pa. Sabi mo, my heart is like an open highway. Like Frankie said, I did it my way. I just want to live while I'm alive. It's my life. Tingnan mo katabi mo, kunwari ka pa, alam mo yung kanta na yan. Tinula ko lang no? Minsan ganun tayo. It's my life, Pastor. Sino ka ba? Bakit mo pa kailangan ng buhay ko? Tama? Hayaan mo na ako, nag-i-enjoy ako dito. Sabi na nag-invite sa'yo,
masisira ang buhay mo, masisira ang family mo. Halika, sumama ka. Babaguhin ni Jesus ang buhay mo. Amen? Dati, isa ka sa mga pumapalag. Pero praise God, nandito ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, you made the right direction. Bakit ba ayaw nila sa narrow gate? Marami kasing bawal. Sa narrow gate kasi, pastor, maraming bawal. Tama? Puro na lang bawal. Sabi mo sa katabi mo, puro bawal. Natatakot sila sa pressure sa buhay kasi nape-pressure sila. Mamaya gawin nila, sabihin ng leader nila, uy, wag yan, mali yan. Ano ba yan? Lahat na lang nagagawin ko, mali. Sabi ng leader mo, marami kasing bawal dyan eh. Kaya minsan ayaw ng mga tao. Bakit? Maraming bawal eh. Eh sa'yo, ang enjoyment mo, magiinom ka. Pag may problema, kaiinom ka lang. Tama? Pagising mo, nandun pa rin problema mo. Nadagdagan ng isa, hangover. Nataging 3, nasisante ka kasi hindi ka pumasok. Hello? Are you with me? Be careful. Alam mo ba minsan, yung pinagbabawalan ka ng isang bagay na kay papahamak mo, ibig sabihin, yung tao nagbabawal sa'yo, mahal ka niya. Amen. Sino ba ditong magulang na nakikita niya yung anak niya papunta na ng kamatayan, matutuwa pa sa anak, sige, tuloy mo yan. Tuloy mo, masusunog ka, tostado ka sa impyerno. Tuloy mo yan. May ganun bang magulang? Kahit masama pang magulang, ayaw niya makitang anak niya nagsasuffer. Totoo po ba? Ganon kakamahal na Panginoon, higit pa. Si Lord, ayaw niya nang maranasan mong impyerno, kaya namatay na siya para sa'yo. Hindi ka ba magpapasalamat sa Panginoon yan? Palakpakan mo ang Diyos. Kaya mga tao minsan, ayaw nila pumunta sa church kasi nakaka-pressure. Amen? Iba yung pressure na nararamdaman niya. Naka-pressure pala pumunta ng langit. At least pupunta ka ng langit. Kaya na mahirap naman, nape-pressure ka na pa, impyerno ka pa. Pressure ka na, tapos impyerno ka pa. My goodness. Alam mo ba mga anak ng Diyos, na ang pressure natin sa buhay, gagamitin ng Lord to para i-boost ka. Para ilabas yung potential mo. Amen? Napaka-importante ng pressure. Kahit sa interview, tinatanong ka, ano ang tanong? Do you handle pressure? How do you handle pressure? Tama? Can you handle pressure? Ano sabi mo? Pressure. I pressure myself. Amen? Alam mo ba, ang pressure is being used para ilabas yung potential mo. Alam mo ba, minsan, pinipush ka, pinipilit ka, magugulat ka na lang na kaya mo pala. Amen? Dati sabi mo, hindi ko kaya to. Dahil pinipressure ka, magugulat ka, nagagawa mo. So pressure is pampalakas natin yan. Ang pressure, ginagamit ng Panginoon to para i-bring about yung ating potential. Narrow path create pressure. Pressure produces output. Narrow brings more reach. Ibig sabihin, mga anak ng Diyos, the more kang pinipressure, the more lumalawak yung potential mo. The more malaki ang nare-reach mo sa buhay. Ibig sabihin, mas marami kang matututunan, mas marami kang mai-encourage, mas mag-glorify natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Sabi po ng Romans chapter 8 verse 18, "For I consider that suffering of this present time are not worth comparing with the glory that is to be revealed to us," eternal glory. Ang pagiging Kristiyano, kasama natin yung suffering. Kahit nga ang Panginoon, sabi na scripture, take up your cross daily and follow me. Tama? Take up your cross and follow me. Kailangan, meron tayong pinagdadaanan, but not all the time. Amen po ba? So, kung ikaw man ay pinagdadaanan na yun, dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, no, ibig sabihin, wala ito ikumpara mo doon sa present, doon sa
sa glory na i-reveal ng Panginoon sa atin once you overcome it. All of these things madadaanan natin, pero madadaanan lang natin siya. And you know what? The good news is, this present na nakikita natin, this is not your future. Your future is to, what? Is to see the Lord face to face. Is to meet the Lord in the air. Sino dito, one day, gusto niya makita si Lord sa air? Sino dito, gusto niya ma-meet si Lord sa air? O, kasi sino kanina nag-amen na makita niya si Lord sa air? Pag nag-amen ka na nakita mo si Lord sa air, ibig sabihin, pag nakita mo si Lord sa air, nasa lupa ka pa, nandyan na si Lord. Dapat ma-meet mo si Lord sa air. Ano ibig sabihin? Na-rapture ka na. Pag nakikita mo pa lang si Lord sa air, hindi ka ba na-rapture? Amen? Sino dito yung gustong, I will meet the Lord in the air? Palapakan mo ang Diyos. So, lahat tayo may pagsubok sa buhay. Alam mo bakit? Kasi meron tayong kalaban. We have an enemy, the devil. You know ang purpose ng devil? Is to make sure you fail. Is to make sure na ma-frustrate ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. Is to make sure na ma-destroy niya yung pangarap mo para sa Panginoon. Is to make sure na ma-destroy niya ang buhay mo. Yan ang ginagawa ng kalaban, kaya minsan may mga trials tayo sa buhay. Let's take a look at the glimpse sa buhay ni Job. Job was a wealthy man. Lahat ng kailangan niya sa buhay meron. Okay yung mga anak niya, marami siyang pag-aari sa buhay, mayaman siya. And yet, the devil comes in. Tama? Anong sabi niya? Sabi ng Lord sa kanya, one day, umakyat siya sa langit, at ang sabi ni Lord sa kanya, ano ginagawa mo? Sabi niya, umiikot ako from there and there sa mundo. Sabi ng Lord, have you considered my servant Job? Sabi niya, there's nothing like him. He hates evil. Ano sabi ni Satan? Ganyan lang naman yan, Lord eh. Kasi bless mo siya. Huwag mo kaya siya i-bless. Amen? Alam mo natin yung story, amen? Nag-suffer si Job. And yet, even Job suffered, he still praised God. Ano ibig sabihin? There are times pala mga anak ng Diyos, yung mga pinagdadaanan natin, inaalaw ng Lord. Alam mo bakit? Baka pinagmamalaki ka ng Lord. Alam mo bakit pinagdadaanan yan? Baka sabi ng Lord, hindi mo ba nakita si Melissa? Wala nang iba dyan. Grabe yan. Pinaglilingkuran na yan, pinagmamalaki ko yan. Sabi ng demonyo, ganun lang yan kasi okay siya eh. I-tweak ko yan konti yung health niya. Tingnan ko lang. Sabi ni Melissa, magsiserve pa rin ako kay Lord. Ano sabi ni Lord? Tingnan mo. Kahit i-tweak mo kahit lagyan mo ng konting sa health niya, nagsiserve pa rin yan, nag-i-amen, hallelujah pa rin yan. Amen, bakit? Kasi mas mahal niya si Lord eh. Amen. Your struggles in life, may purpose ang Lord dyan. It will bring about glory ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya kung ikaw may pinagdadaanan, just say, thank you, Jesus. Sino dito may pinagdadaanan sa buhay? Sabihin mo, thank you, Jesus. Romans chapter 5, verse 3 to 5, not only so, but we also glory in our suffering. Because we know that suffering produces perseverance, perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who was given to us. I believe that as a Christian being tested through trials and challenges in life, it is the only way for us to know if the character of Christ is evidently manifesting or being seen or tangible sa buhay natin. Ano po ibig ko sabihin? Alam niyo po ba
Bilang anak ng Diyos, nagdadaan tayo sa mga series of testings and trials. Ito ay ginagamit ng Panginoon para makita mo sa sarili mo kung si Kristo na ba ang nakikita ng mga tao sa buhay mo in spite na may pinagdadaanan kang challenges sa buhay mo. In every situation ng buhay natin, your first respond. Example, may situation dumating sa buhay mo. What would be your first respond? Minsan doon makikita kung talagang Kristiyano ka o hindi eh. Kung talaga may Jesus ko o wala eh. Amen? Minsan pag nagulat ka, nagmura ka ba agad? Tingnan mo katabi mo, hindi ikaw yan. Huwag ka mag-alala. Wala dito yan. Amen? Biglang nagtanggalan sa opisina mo. Ano agad ang nasa puso mo? Lord, bakit ako? Amen? Or ikaw yung nagtanggalan, Lord, grabe. Matindi yung plano mo sa akin, Lord. Kasi tinanggal mo ako dito, ibig sabihin yung company ito, hindi kaya supplyan yung dream ko. Kaya bibigyan mo ko ng panibagong work. Woo! Amen! Ganyan na may mga Kristiyano, ganyan na may mga Kristo sa puso. Alam mo bakit? Kasi pag may Jesus ka, may hope ka. Sabi ko nga kanina, the reason why nangihina ka when challenges come, kasi hindi ka conscious na anak ka ng Diyos. Every single day of our life, we must be conscious that we are the children, that you are a child of God. That you're going to confess and claim your authority being a child of God. Amen. Amen? Amen. Alam mo sa Pilipinas, padrino-padrino lang eh, no? Tama? Hindi mo ba ako kilala? Close ko si Mayor. Parang pag sinabi mo yon, access mo na lahat. Tama po ba? Eh bakit ikaw, anak ka ng Diyos? Ba't ka malungkot? Dapat sabihin mo, demonyo ka lang, anak ako ng Diyos, tumigil ka, lumayas ka in Jesus' name. Amen. Problema ka lang, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. I am a child of God. I am the head and not the tail. Do you confess that every day? Alam mo, minsan, wala nang mag-i-encourage sa'yo. Minsan, ikaw lang. Hello? Kasi minsan, you are living by the flesh. Feeling sad. Feeling lonely. Sabi ng single, Lord, di ba si Adan nalungkot kaya binigyan mo ng Eve? Sabi ni Lord, ano? Saan sa Bible yan? Masyado ka nagbasa ng comics? Si Lord, si Adan, kailanman hindi naghanap ng Eve. Nakita ni Lord na kailangan ni Adan. Amen? Si Adan, kontento na sa presensya ng Lord. Pero sabi ni Lord, kailangan niya ng Eve, suitable partner. Amen? Amen? Kaya minsan, alam mo ang problema ngayon? Minsan si Adan tulog pa rin. Amen? Baka sa mga single na ladies dyan, baka yung Adan mo, pinapanganak pala. Ang iba naman, baka yung Eve niya, hindi pa pinapanganak. So, every challenges ng buhay natin, ginagamit nito ng Panginoon para malaman kung ano ba ka talaga ang nalaman ng puso mo. Kung may Jesus ba talaga. Let me give you a short testimony, okay, from someone I know. I know someone who had a very difficult situation sa buhay nila. No? May dumating na battle sa kanilang family, it involves ng buhay ng kanilang anak. At itong nangyari sa kanilang family ay it really hurts them and nag-shake ng kanilang foundation. But they were advised, sabi nito, no, in-advise sila, itong situation na to ay napansin nila sa kanilang anak.
And they were advised by their doctor na kailangan nila, yung anak nila ay kailangan mag-undergo ng very critical and life-threatening medical procedures. So, the family prayed, they fasted, they even declared that they declared by faith that these things can simply go away and believe that this medical procedure will no longer be necessary. They declare it by faith. Pero as days goes by, yung naging situation mas naging critical lalo siya. At yung medical attention ay kailangan na siyang gawin. So, they have checked with the best medical hospital in the country and they have seek a lot and then talagang kailangan gawin yung procedure na iyon. And as they continually go with the process, siyempre, in-apply nila sa insurance. Ang problema, ang insurance is ayaw i-approve. Imaginein mo yon, no? They have encountered sa kanilang family, may struggle sila, pero the insurance is rejecting it. Imagine that. Hindi lang isang beses, 4 na beses na-reject ng insurance yung kanilang request. Yung nanay, nakipag-struggle na, nakipag-away na, no? Nakipag-battle na sa departments para lang ma-approve yung insurance, nag-usap na sa kanilang HR company, nakipag-usap na sila, hanggang sa umabot na sila sa government entity, government health authority, na kung saan doon na nila in-escalate yung situation. So remember, sabi ko kanina, meron na silang life-threatening situation, tapos ang hirap pa kumuha ng insurance, nire-reject pa. Grabe ang pinagdaanan nila. Praise God, dahil itong government health authority nag-intervene doon at inapprove yung kanilang medical procedure. So, you have to take a look at it. Sa buhay nila, may struggle na nga sila, critical na yung kailangang procedure na gagawin. Madali lang sana, pero bakit mahirap? Alam mo yun? Okay na sana eh. Pero bakit hindi ma-approve yung insurance? Ando na. Imagine mo yung stress na nangyayari doon sa family. Lalo na sa nanay. No? Kita mo yung anak mo, alam mo merong medical emergency, urgent na urgent. Tapos lahat ng pupuntahan mo parang ang hirap gawin. Sino dito merong experience na ganon? Amen? Imagine mo yung stress, yung emotional struggle ng buong family na kailangan nilang pagdaanan. Imaginein mo yung sleepless night, no? Lalo na sa day ng procedure, sabi na ng anak nila sa tatay, sabi ng anak, sabi niya, Dad, why do I need to go through this? Ang pinakamasakit sa lahat sa isang tatay ay yung you can do whatever it takes to protect your daughter, to protect your loved ones, to protect your son, to protect your parents, or being a father, pero wala ka nang magagawa beyond that except to encourage. Na-imagine niyo po yun? Wala ka nang ibang masabi, magawa, kundi sabihin mo na lang, there's nothing I can do about it. Or sinabi ng tatay, sabi niya, anak, hindi ko rin alam. Pero I know God has a plan. And we still trust Him and believe that He can still do miracles in our lives. Imagine mo yung bagay na nag-iisip na isang tatay at isang nanay sa anak niyang umiiyak na papasok doon sa medical procedure. Napakahirap po yan. Napakasakit po.
Lalo na pag nagpirma na. Sino na dito yung sa hospital na magpipirma ka sa waiver? Sino dito nakapirma na sa waiver? Mas matindi yun. Kasi doon makikita mo na sa waiver kung ano ang pwedeng mangyari during the procedure. Pero kailangan mong pumirma. Amen? So, pinirmahan nila, and possible things can happen during the procedure. Very painful sa kanila, pero they keep on trusting God. The procedure lasted for 8 hours, and praise God, it was very successful. No? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, they surpassed the trials, the challenges, and praise God for the success of medical procedure. It's another victory. It's another testimony. It's another hallelujah. And it's another level of faith unlocked. Parang tubo kanina, yung host kanina, paliit ng paliit. Pero it's another hallelujah. Mas malayo pa lang marireach. Mas marami pa lang mag-glorify. Seeing their child under process of recovery, they asked the Lord. It could have been an easy highway. It could have run smoothly, but why they need to go through a narrow and difficult path? And the Lord showed the father in the window of a building under construction full of lights, and the Lord speak. Pinakita ng Lord doon sa father sa bintana, sa kabila merong under construction na building. Pero gabi yon, tapos may ilaw. Ang liwanag ng ilaw. At tapos ang Lord nang usap dun sa tatay. Ang sabi, even though your faith is under construction, your light must shine before men. You still have to encourage people around you. You still need to inspire and let them know that God is at work in your life. Even in your breaking, God's glory is seen in your life. Imagine mo yon. Kung ikaw may pinagdadaanan ka sa buhay mo, akala mo, grabe na, under construction ka na, pero you still have the light of Jesus in you. There's still hope. Magtiwala ka sa Panginoon. You know why? Because after mo masurpass niyan, you will glorify God. And maraming mga taong mai-inspire. Maraming mga taong hopeless magkakaroon ng hope. Maraming mga taong mai-encourage na magtiwala sa Diyos na pinaglilingkuran mo. And one day you will keep on saying, God is still good. Amen? Then, sabi ng Lord sa tatay, sabi niya, the Lord reminded them about the life of Jairus, on how they live by faith and not afraid. Sino dito nakaalam ng story ni Jairus? Amen? Si Jairus, he is a leader of a local synagogue. He arrived, and when he saw Jesus, sabi ng sa Mark chapter 5, verse 21 to 43, when he saw Jesus, he fell at his feet, pleading fervently with him. My little daughter is dying, he said. Please come, lay your hands on her, heal her, so she can live. Yan ang sabi ni Jairus. So, ang sabi na scripture, si Lord umalis na kasama si Jairus papunta sa kanilang bahay. Mark chapter 5 verse 35. While he was still speaking to her, messengers arrived from the home of Jairus, the leader of synagogue. They told him, your daughter is dead. There is no use troubling the teacher now. But Jesus overheard and said to them, Jairus, don't be afraid. Just have faith. Then Jesus stopped at the crowd. Wouldn't let anyone go with him except Peter, James, John. When they come up to the home of the synagogue leader, they saw much commotion and weeping and wailing. He went inside and asked, why all this commotion and weeping? The child isn't dead. She's only asleep.
The crowd laughed at him, and he made them all leave. And he took the girl's father and mother and his 3 disciples into the room where the girl was lying. Holding her hand, he said to her, Talitha Kaum. Talitha Kaum, which means, little girl, get up. And the girl was 12 years old, immediately stood up, walked around, and they were overwhelmed and totally amazed. Jesus gave them strict orders not to tell anyone what had happened, and he told them to give something to eat. Ang tanong ko ganito, imagine this, if you're a father, you come to see Jesus, Lord, my daughter is dying. And of course, sumayo si Jesus, you have hope as a father na alam mo gagaling ang anak mo dahil kasama mo si Lord. Tama? Gagaling siya, kasama ko si Lord eh. Kaso, on the way ka sa bahay mo, may dumating na messenger na sinabi, huwag mo nang disturbuhin si Jesus. Patay na yung anak mo. Kung ikaw tatay ka, anong mararamdaman mo? O ikaw nanay ka, anong mararamdaman mo? Tama? Lord, kasama kita eh. Ang struggle, grabe yan. Pero, makikita mo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, don't be afraid, just have faith. Sometimes, marami tayong mga Kristiyano, we only see the troubles. We don't see the lessons God is teaching us. We only see the end of it. No. We don't see Jesus, how He will be glorified. Kaya, life can be difficult at times. But when Jesus is beside you, it's gonna be all right. Mabuti na lang kasama niya si Jesus. Minsan pala kahit nakikita mo na, ang nakikita mo puro negative na. Pero pag kasama mo si Lord, anong sabi niya? Don't be afraid. Just have faith. Sabi mo sa katabi mo, just have faith. Just have faith. Kahit sabi ng lahat, wala na. Pero dahil kasama niya si Lord, nabuhay yung anak niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Alam mo, mga anak ng Diyos, may pangarap ka man sa buhay mo na alam mo napatay na at nag-give up na, wala na pag-asa, yung business mo, wala na pag-asa, yung pinapangarap mong gustong gawin sa buhay mo, wala na pag-asa. Pero dahil kasama mo si Lord ngayon, mabubuhayin muli. Amen? Just have faith. Sabi mo, just have faith. Life can be at times difficult. Sabi ko kanina, but when you have Jesus, it's gonna be all right. Sabihin mo sa katabi mo, basta kasama mo si Jesus, basta kasama mo si Jesus Christ, all is well. Sabihin mo, all is well. Whatever it is, all is well. Palakpakan natin ang Panginoon. Always remember, mga anak ng Diyos, that God answers all our prayers. But sometimes, it is not the way you expected it to be answered. Amen? Lahat ng prayers, sinasagot ng Panginoon. Alam mo ba na ang no ay answer din yan? So, ang prayer natin, sinasagot ng Panginoon, pero hindi lang doon sa expectation natin kung paano siya sagutin ng Panginoon. Kaya alam mo ba, sabi ng Lord, my ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. Amen po ba? As we pass this narrow road, there are times that God is just guiding your heart to a right directions. There are times that God is orchestrating your life to a right direction. Alam mo, tinatama lang ni Lord yung daan mo. Sabi ng Isaiah 26 verse 4, trust in the Lord forever, for the Lord Himself is the rock eternal. Minsan mahirap magtiwala pag lahat na nakikita mo hindi ayon dun sa gusto mo. Amen. Pero sabi na Scripture, trust in the Lord forever. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. There are times that God wanted to shake you a bit.
Maybe because you are already a few steps away from the narrow path, papunta ka na sa wide gate. Baka papunta ka na sa wider o sa broad way ng buhay. Hindi ka na doon papasok doon sa langit, papunta ka na ng impyerno. If you observe na parang wala na masyadong waves sa buhay mo, parang wala na masyadong trouble, check mo, baka naglalakad ka na sa malapad na daan. O baka naman, if life is easy, baka naman kaakbay mo na si Taning at naglalakad kayo, nakagano na kayo. Ano ba yun? Paano ba yung kaninang lakad nung nakita ko? Gano'n, hindi ko alam eh. Naka-holding hands na kayo, naglalakad kayong ganyan. Be careful. Easy life, walang masyadong challenges, wala masyadong temptation, check mo, baka nasa malapad na daan ka na. You have to understand, sabi ng Proverbs 14 verse 12, there is a way that seems right to man, but in the end, it is the way of death. Baka naman yung tinatahak mo na daan ay para sa iyo okay lang. Pero hindi mo alam, papunta na pala ng impyerno yan. O ikasisira na ng buhay mo. Sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. For us to get the right direction or to be in the right direction, we need to trust God. We need to trust God. We need to trust God. The question is, kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo? Kanino mo ipagtitiwala ang buhay mo? Sa taong hindi niya alam ang buhay mo? Or for the one who knows your end? Ano ibig sabihin? Again, to whom are you going to entrust your life? To the one whose desire is to destroy you, the devil? Or to the one who knows your end? Alam mo ba, sabi ng scripture, sabi ng Psalms 139 verse 16, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Anong ibig kong sabihin? Kaya nga, di ba, trust the Lord with all your heart. Bakit ipagkakatiwala mo ang buhay mo sa Diyos? Kasi alam niya na kung anong simula ng buhay mo at kung paano ka mamamatay. Nakasulat na sa Bible. Nakasulat na ang buhay mo. Tapos na ang libro ng buhay mo. Bakit hindi mo pinagkakatiwala ang buhay mo sa Diyos? He knows your life story and He knows kung paano ito matatapos. Kaya nga ang conclusion natin is ganito. We can be sure to always travel by the narrow road if we have Jesus as the driver of our lives. Kung ang Panginoong Hesus ang driver ng buhay natin, we can always be sure na tamang path ang ating tatahakin. Sabi ng Galatians 2:20, sabi niya, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live. It is no longer I who lives. It is no longer I who lives. Sino ba tong si I na to? Ikaw yung matampuhin. Ikaw yung maraming iniisip, nagwo-worry. Ikaw yung pag may problema, nagpapanik ka. Ikaw yung may anxiety attack. Yan yung hindi na dapat mabuhay sa'yo. Amen. Ano sabi niya? I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Sino na nabubuhay sa'yo? Ba't ka malungkot? Bakit pag may problema, parang pasan mo ang mundo? Sino nabubuhay sa'yo? Si Christ. It's no longer you live. Ano ibig sabihin nito? We no longer live by the flesh. We should live according to the Spirit. Pastor, ang hirap na tinuturo mo. Okay, bago mo tapusin yan.
We as Christians, sabi na Scripture, we should no longer be living in the flesh, but we should live according to the Spirit. We should live by the Spirit. Nung pinag-aaralan ko to, dinala ako ng Panginoon sa Scripture. Nabasa niyo ba sa Scripture nung si Jesus napako sa cross? Amen? Are you with me? When Jesus, the time He was arrested, di ba, nilatigo ang Panginoon natin, tama? He suffered, He was beaten, sinuntok siya, tinanggal yung beard niya. Imagine the blood of Jesus na dumaan sa katawan niya. And by the time He was nailed on the cross, nung nakapako na siya sa cross, gaano na kaya karami ang dugo ang nawala sa Kanya? Mga nurses dito, ilang liters of blood na kaya ang nawala kay Lord? Kaya napansin mo, nung tinusok siya dito, lumabas yung water and blood. Ibig sabihin, ubos na ang dugo niya. Remember this, pag ang blood mo is less than 1 liter, tama ba ako? Or I don't know. Basta pag maliit na yung, konti na lang yung dugo mo, yung mga organs mo, unti-unting magsha-shutdown. But you know what's the difference? This is the greatest miracle I can see. How to live by the Spirit. When Jesus on the cross, hanggat hindi niya sinasabi, into your hands I commit my spirit, hindi siya namamatay. Nakikita niyo? He was thirsty. The blood almost ubos na I think ubos na yung blood niya. Pero buhay pa rin siya. But until then, na binigay niya yung spirit niya sa Father, doon pa lang siya nawala ng hininga. Pero sinabi niya, it is finished. That's how you live by the Spirit. Once you live by the Spirit, miracles start to happen sa buhay mo. You don't see what your literal eyes can see. Amen? When you start living by the Spirit, you don't live by the flesh. Kahit nararamdaman ko ito, pag sinabi ng Panginoon, magaling na ako. I am healed in Jesus' name. I am sickness-free in Jesus' name. I am rich in Jesus' name. Lahat ng declaration mo, nasa Word of God yan. Tama? And the Word of God, pag sinabi ng Diyos, sinabi niya. You need to be conscious that you are a child of God. If you don't, you will always go to the wrong direction. But if you're always conscious that you are a child of God, Jesus will always direct you to the right direction. Papuntang langit. But Christ lives in me, and the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, whom will love me and give Himself for me. Tanong ko, sino ba ang nambubuhay ngayon sa buhay mo? Ikaw pa rin ba? Kanina nga sabi ko, di ba? You can always, nung wala pa ang Panginoon sa buhay mo, you're the one who drives your life. Tama? Ikaw lagi ang nagmamaneho ng buhay mo. Kaya saan-saan ka napupunta. Tama? Sino doon mga driver? Sino doon nag-pray ng sasakyan? Sabi niya, Lord, Pastor, pag-pray mo, magkasasakyan ako para maraming kaluluhang madala sa church. Amen. Pinag-pray. Nasagot yung sasakyan. Nagka-license, nagkasasakyan. Tapos nung Sunday, hinanap ng pastor. Nak, saan ka? Pastor, Jabil Hafit ako. Anong ginagawa mo dyan? Kasama ko kasi yung buong flat ko eh. Ano kami? Akala ko ba dadalhin mo sa church? Minsan ganun tayo, no? Kung ano na lang, kasi pag nabigay na, wala na. Amen? But the question is, sino ba ngayon talaga ang nagdadirect ng buhay mo? Amen. Can I ask someone to sit here? Any PSG? Brother Ian. Halika nga dito, nak. I'll give you a simple illustration. Ay, dudugtog ka pala, no? Sige, sino ba pwede? Bro, sino yung single dyan? Tignan mo, nag-present talaga siya. By the way, this is single.
Never had girlfriend before? Ay, upo ka. Upo ka na. Upo ka lang, upo ka lang. Okay. Nung tayo, pag pinag-usapan ng buhay natin, yung katulad kanina, yung buhay mo is ganito ka. It's my life, now and forever. Ikaw nagdadrive. Ikaw nagdadrive ng buhay mo. Andyan si Lord. Pero andyan lang si Lord. Alam mo, may Lord ka, tama? Pero, diretso-diretso ka pa rin eh. Amen? Sabi ni Lord ka dumaan dyan, Lord, okay to. Ikaw driver eh. Pero na-realize mo na sa tagal ng biyahe mo, wala kang paroroonan. Wala kang natatapos sa buhay mo. Kaya you decided, sabi mo, Lord, take over my life. Sabi mo, Lord, I surrender my life to you. Be my Lord and my Savior. And from today, Lord, I give and I surrender myself to you. So, anong ginawa mo nung na-born again ka? Sabi mo, Lord, ikaw na ang driver ng buhay ko. So, anong nangyari? Ako kunwari, ang driver nun. Tapos sabi ko, Lord, ikaw na ang driver ng buhay ko. So, anong gagawin ko? Siyempre, magpapalit kami. Tama po ba? So, papalit kami. Palit tayo. Dito ka. Okay, kunwari nagdadrive ka, Brad. Okay. Ba, driver. Okay? Sige, drive ka lang. So, nung sinabi ko, Lord, ikaw na ang maghari ng buhay ko, mag-drive ka kunwari. Tapos, habang nagdadrive, hindi makausad. Tingin ka sa akin. Tingin si Lord sa akin. Nak, diretso na tayo. Lord, ba't di tayo makausad? Alam mo bakit? Paano kayo makausad? Yung paa mo nasa brake. Si Lord nagdadrive, pero nagpipreno ka eh. Hindi ka makausad. Hindi ka makausad sa buhay. Bakit? Nangingialam ka eh. Amen? Yeah, mag-drive ka, brother. Drive ka. Okay, sabi mo, Lord, I'm sorry. Ako pala ang nagpabagal ng buhay ko. Nagbi-break ka eh. Dumating kayo sa lugar na kung saan maganda na yung daan pero matraffic. Alam mo yung buhay. Navigator ako eh. Tagalupa ako eh. Di ba? Alam mo yung daan. Anong ginawa mo? Nakita mo ang daan, medyo rough road, medyo hindi maganda. Dediretso na sana. Kinakabahan ka. Anong ginawa mo? Inagaw mo yung manobela. Lumiko kayo bigla. Minsan, dediretso na sana. Mahilig ka sa shortcut. Ayaw mo dumaan sa process. Iganon mo kamay mo. Inagaw mo yung manobela. Sino dito mga driver? Gusto mo ba agawin yung manobela? Hindi. Pero alam mo ba, maraming times, inaagaw natin kay Lord ang manobela. Pero sabi natin, Lord, take my life. Be the Lord and my Savior. Lord, i-drive mo ang buhay ko. Pero bakit ang kamay mo nasa manobela? Ba't inaagaw mo? Pag sinabi mong trust the Lord forever, you just need to let go. Alam mo minsan, kahit diretso na sana, kahit lubak-lubak yan, okay lang. Pero minsan na-aksidente tayo sa daan kasi nangingialam ka eh. Amen? Sikiwan mo ang katabi mo, sabihin mo, wag ka na kasi mangialam. Pakialamera ka eh, pakialamero ka. Do you understand, mga anak ng Diyos? When you said, trust the Lord forever, God knows your end. He knows where is the right path para makarating ka sa right direction mo. But you just need to trust Him forever. Minsan kasi tayo nakikita natin yung traffic, nakikita natin naiinip ka. Amen? Lord, ang tagal naman. Alam mo, habang matagal naghihintay, pwede mo naman kausapin si Lord eh. Hello? Sino kausap mo? Yung kachat mo. Instead na si Lord.
Bro, grabe naman tong pastor na to. Hala, nagchismisan pa. Pwede mo kusapin si Lord, Lord, ano ba tinuturo mo sa akin ngayon? Bakit kaya may delay, Lord? Hindi pa ba ako ready? Sabi ng Lord, baka sabihin ka ni Lord, alam mo nak, yung mga nagmamadali ay nagkakamali. Hindi mo maririnig yun kung di mo kinakausap si Lord habang nagdadrive si Lord. When you said, I trust the Lord forever, it goes like this. Lord, you take my life. I commit my future to you. You are my Savior. And you are my King. Andito ako, Lord. Uupo ako. Magsa-seatbelt ako. And I will just enjoy the ride with you. Lubak-lubak man yan, Lord. Basta alam ko, kasama kita. Sino ang gustong ganon? Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat. O, nag-parking pa. Nag-park pa. Mga first-time attendees, as you listen to the Word of God today, maybe you find your life, Lord, oo nga, sa ilang taong ko dito sa mundo, ako pa rin ang nagdadrive ng buhay ko. Mga VIPs namin. You will realize na kaya pala minsan ang hirap ng buhay, magulo, kasi hindi pala kita kasama. Ako pa rin pala nagmamaneho ng buhay ko. Alam mo, you don't need to do anything. You just need to confess. You just need to surrender your life to the Lord. And that's it. Sino dito yung VIP? Taas ang kamay. Amen? I will not, I want you to stand up. Diyan lang kayo sa upuan niyo. Tayo kayo. Palapakan natin ang Lord sa buhay ng mga VIPs natin. Hallelujah. Ganun lang ba ang pag-welcome natin sa VIPs? Let's celebrate. Hallelujah. Kung na-realize po ninyo through His Word na parang ang buhay ko walang directions. Na-observe mo parang puro wrong choices ang dadali mo. Baka wala lang tayong relationship sa Panginoon. Katulad po kanina, kung napapagod ka na sa buhay mo, na parang puro ako na lang, baka this time, kailangan si Lord naman. Amen? If you want the Lord to be the driver of your life from today, I want you to raise your hand. Just raise your hand. And say this prayer with me. No? Taas mo na kamay mo. Huwag kang mag-alala, taas mo kamay mo. Don't worry about that. This is not something to change you into something. No, nothing. It's about starting a relationship with Jesus. Kung gusto mo, Lord, simula sa araw na ito, be the Lord over my life and be the driver of my life. I want you to pray this prayer with me. I want you to bow your head at mag-pray ka. Sabihin mo, Heavenly Father, I come before you in the name of your Son, Jesus Christ. Father, I know I am a sinner and I needed a Savior. And I believe that Jesus came in this earth to die for my sin. And on the third day, God raised Him from the dead and seated at the right hand of the Father. And I believe that He is the Son of God. And today, I declare that Jesus is my Lord and my Savior. I declare that today, He is the driver of my life. And I commit myself into Him. And I pray that the Holy Spirit will help me to live a life with Jesus. And Father, I pray that write my name in the book of life. And from today, I will live a life as a son and a daughter of God.
This is my prayer in Jesus' name. Thank you, Lord, for your blood that washed away all my sins. And through that blood, I am justified. I am sanctified. Lord, thank you. Take my life. Take all of me. This is my prayer. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, Panginoon. Hello everyone! Kung kayo po'y na-bless sa mensahe ngayong araw na ito, I would like to encourage everyone to please like, follow, or subscribe and share this video to your friends, to your family, or to everyone that you knew. So God bless and see you until next.